Paano makakamit ang mutya ng liwanag? Hindi mo kailangang hanapin ang mutya ng liwanag sa kung saan-saan o malalayong lugar. Hindi rin ito isang bagay na hawak ng iilan lang. Ang mutya ng liwanag ay isang kaloob na unti-unting lumilitaw sa puso ng sinumang pinipiling mamuhay ng may kabutihan, tapang at pagmamahal sa araw-araw kahit walang nakakakita. Nagsisimula ito sa tahimik at kilalaning mabuti ang sarili kapag natutunan mong tanggapin ang iyong mga kahinaan at yakapin ang iyong tunay na pagkatao. Doon nagsisimulang lumiwanag ang saloobin mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Maging totoo sa sarili, at kahit minsan ay masakit o mahirap ang pagdadaanan, ito ay isang simbolo ng anyo ng liwanag. Mahalaga rin ang pagmamalasakit sa iba. Sa bawat pagkakataong pinili mong makinig, tumulong, o umunawa kahit wala kang makukuhang kapalit, tumitibay ang ilaw ng liwanag mo. Minsan, isang simpleng pagdamay sa isang kaibigan o pag-abot ng kamay sa nangangailangan ay sapat na upang ang liwanag mo ay makadampi rin sa kanila. Ngunit hindi ito madali. May mga araw na parang nawawala ang liwanag kapag napapagod ka, nasasaktan o pinagdududahan ang sarili. Doon mo mas kailangang alagaan ang iyong puso. Magpahinga, magdasal, mag-isip, magpatawad. Dahil ang mutya ng liwanag ay hindi nawawala, kundi natatakpan lang minsan ng ulap ng emosyon. Sa bawat pagbangon mo, lalong luminaw ang kinang mo. Ang mutya ng liwanag ay lalong nagiging totoo kapag ibinabahagi mo ito. Kapag nagsalita ka para sa tama, kahit mag-isa. Kapag ginamit mo ang iyong boses para magbigay pag-asa. Kapag naging inspirasyon ka sa pamamagitan ng iyong halimbawa, hindi sa kayabangan, kundi sa kababaang loob. Hindi ito isang tropeyo. Hindi ito ibinibigay ng ibang tao. Ang mutya ng liwanag ay nabubuo sa kalooban mo, sa katahimikan ng puso, sa lakas ng loob, sa kabutihang pinipili mong gawin araw-araw. Kapag inalagaan mo ito, hindi mo lang ito makukuha dahil ikaw mismo ang magiging mutya ng liwanag. Kalufet, paki-follow, like, share at subscribe para madami pa tayong pag-uusapan.